Naniniwala ka ba na lahat ng ginagawa natin sa buhay ay may balik sa atin? Depende sa paniniwala mo sa buhay or sa religious affiliation, pwede sigurong naniniwala ka sa karma. Kung gumagawa ka ng mabuti, edi ang balik mo ay good karma. Kung gumagawa ka ng kasamaan, ang balik naman ay bad karma. Ang karma ay pwede mong ma-experience sa life mo ngayon or pwedeng sa susunod na life. Or maybe naniniwala ka sa law of cause and effect. Sa physics naman, may tinatawag na Newton's third law of motion, which is for every action, there is always an equal or opposite reaction. Sa Taoism, may yin and yang, where there is balance and harmony in the universe. Ang mga indigenous cultures naman ay may paniniwala on balance and reciprocity of nature, wherein kung ano ang ginagawa mo sa kapaligiran, sa community, or sa spirits, ito ay babalik sa'yo. Sa Christianity naman, may paniniwala na kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. For New Age believers, may tinatawag silang law of attraction, wherein yung mga iniisip nila, yung mga thoughts, whether negative or positive, ito ay nagmamanifest or nagre-reflect sa kanilang buhay. Bakit ko ba sinasabi ang lahat ng ito? Dahil gusto kong malaman kung ano kaya ang maging balik sa atin, sa lipunan, o sa bansa natin sa paghuhuli at pag-euthanize ng mga stray animals. Siguro sasabihin nila, now, we are doing it for the right reason dahil it is for animal population control. But do you really think na ito ang tama? Sa mga hindi po aware, yung mga stray animals po na nahuhuli ng city pound, inadala po sila sa pound, hindi po para maalagaan. Ito ay parang death sentence para sa kanila kasi binibigyan lang sila ng ilang days. Pag walang mag-claim sa kanila, they will be euthanized. At sinasabi na the human way of euthanizing them is through pagbibigay ng lason. But seriously, humane ba ang pagtitil ng isang buhay? Now, this leads me to thinking yung nangyari noong Middle Ages, because during the Middle Ages, which was during 476 to 1500 sa Europe, the medieval Christian church considered cats are evil. So, ang ginawa nila ay pinaghuhuli yung mga cats at sila ay pinipersecute at pinorture katulad ng pag-torture sa mga witches na nahuli nila. Noong 12th century, naglabas ng decree ang Pope called Vox and Rama, at dito inuugnay ang mga pusa sa mga witches. During this period, matindi po ang naranasan ng mga pusa. Dahil sa dami ng mga pinersecute at pinorture ng mga pusa, nag-decline po ang kanilang population. Dahil naman sa pagbaba ng population ng mga pusa, ito ang nag-cause bakit dumami naman ang mga daga. Kaya pagdating sa 14th century, dahil sa dami ng daga, nagkaroon ng bubonic plague. Ito din ay tinatawag na Black Death sa history. Kung titingnan mo yung succession ng event, parang masasabi mo na pinaghihiganti ng kalikasan ang mga inosenteng pusa na biktima ng mga cruelties ng mga tao. Sadly, kahit nagkaroon ng bubonic plague, hindi pa rin tumigil ang pagtuligsa sa mga pusa. In fact, pati yung plague ay sinisi din sa mga pusa. Dahil umuulit lang naman ang history, at nagbabago lang ang mga tao at mga scenarios, pwedeng umulit ang nangyari ng nakaraan. Kung patuloy pa rin nangyayari yung mga cruelty sa mga pusa, ano kaya ang maaaring balik sa atin ito? Pwede mangyari ulit yung nangyari sa nakaraan unless mabaguhin natin yung mga pagkakamali at hindi na ito gagawin sa hinaharap.